Hello, magandang araw po sa bawat isa. This is your Facebook friend, Hensume Baptiste Man, aka at ang tunay kong pangalan ay Pastor Ken. Sa lahat po ng aking kaibigan, lahat na naaabot at maaabot po ng Facebook Live na ito. Ito po ay formally announcement sa ating pong bagong Berean Room Live program. Matagal-tagal po tayong napahinga sa apologetics, sa ating mga online biblical talks and Bible talks and online dialogues about religion and doctrine of the Word of God. But today, this is the time to formally announce you to get ready our program daily sa Facebook. At hinihikayat ko po ang lahat ng aking kaibigan na tumutok po sa ating Berean Room Live, Searching the Scriptures Daily. Kagaya po ng mga taga-Berean, ito po ay live Bible Apologetics and Scripture Study Program na available para sa lahat. Sa mga naghahanap ng katotohanan, sa mga nais pong ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, lalo po sa kagaya ko sa Baptist, at sa mga Bible-based teaching and interpretation and gospel-centered discussion, ito po yung programa para sa inyo. So, ang mga gaganapin po natin, meron po tayong mga morning sessions about devotion and truth. So, nandyan po syempre ang umpisa natin sa pananalangin and short devotion, 10 to 15 minutes, and key truth reflection and daily challenge verse para po sa mga kaibigan natin, mga kapwa ko mananampalataya, nagmamahal sa Panginoon. At sa midday session naman, meron po tayo, sisikapin natin, Defend the Faith Hour. Pag tanghali, meron po tayong ipagtatanggol na key truths o biblical truths sa Biblia. Halimbawa po, patungkol sa kaligtasan, sapat na ba ang pananampalataya sa tapos ng ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus upang tayo makatiyak ng pagpunta sa kalangitan or hindi pa. So, diyan po, kada midday sessions natin yan, sasagutin at tutugunan. Mga Bible question and answer and doctrinal clarification, lalo po sa mga may katanungan, at medyo may konting expose po tayo sa false teaching and scripture comparison. At pwede po kayo magtanong sa ating comment section below, at pwede nating i-discuss yan at doon natin mapapagkaralan. And sa evening session naman, abangan nyo po, kada 7:30 p.m. po yan to 9 p.m. Berean Deep Study Live ang ating gagawin po. So, meron tayong verse by verse Bible study o word study, some Greek and Hebrew insights if needed, and then practical application lalo po sa panahon natin ngayon. Ba't po natin ito ginagawa? In 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Para po mapalakas ang mga kapwa mananampalataya sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at magpapalakas sa atin. At para po maturuan ang mga ibang Kristiyano na paano po ang tamang-tamang paghimay ng salita ng Diyos. At para po maipromote natin yung daily Bible reading discipline sa bawat isa, na lagi po natin yan dapat isinasabuhay, na ugaliin po natin, huwag kakaligtaan, basahin ang aklat na yaon upang malaman natin mga dapat sundin, sa gayon giginhawa tayo at magtatagumpay. At para maipakilala, maipahayag yung mga doktrinang laganap ngayon online na mali at maraming nililinlang nito, nilalayo sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos na katotohanan, at nalilihis tuloy ang pamumuhay at maaring ikapahamak din nila. At syempre, to build a Berean-minded community, para po makabuo po tayo ng mga samahan o mga kapwa natin mananampalataya na ang utak po ay saliksikin, suriin, hanapin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ano po ba at sino yung mga Bereans? Yung mga Bereans sa Biblia, matatagpuan sa Acts chapter 17, sila po ay naninirahan sa Berea in ancient city in Macedonia. Sa modern day po natin, yan po ay Greece. At naging kilala po sila sa sangkakristyanuhan
Kasi po yung kanilang tugon sa pangangaral ni Pablo at ng mga apostoles at ni Silas. Sa Acts 17, they were the people who examined the scriptures daily to verify the truth. Ibig sabihin, makikinig sila, nagsasaliksik sila ng salita ng Diyos at iniimbestigahan nila kung yung mga itinuturo, ito ba'y tama at totoo. The biblical symbolism of Berean today is biblical discernment. Ibig sabihin, meron tayong kamalayan patungkol sa biblical ba ang tinuturo o sinasabi ng nagsasalita sa Facebook na ito. O makikita din natin sa mga Berean ang careful Bible study. Nag-iingat sila sa pag-aaral ng Biblia and testing teachings by Scripture. Sinusubukan nila yung mga katuruan sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Biblia. And they were noble-minded Christianity. Noble-minded Christianity. Ibig sabihin, bukod tangi, mataas, mahusay ang kanilang pagiging Kristiyano. At yun din po ang layunin natin sa bawat isa na makabuo tayo ng ganyang community. Ang mga Berea, alam niyo naman po, nung sa Acts 17 verse 10 to 12, sabi po rito, these were more noble than those in Thessalonica. Masigit pa sila at kilala in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Makikita po natin ang kanilang katangian pagdating sa salita ng Diyos. Sinabi po na sila po ay noble. Bakit po? Ito po ang makikita natin. Sila po ay fair-minded, honest seekers. Tapat silang nagsasaliksik. Hindi po yun talagang magtatanong lang ng para pumuntos lang o para wala lang. Kumbaga talagang yung katotohanan ang hinahanap nila sa salita ng Diyos. Fair-minded, patas sila, walang kinikilingan. Spiritually open. Bukas sila basta't ito'y spiritual at ito'y salita ng Diyos, and they are willing to examine the truth. Willing to examine the truth carefully. Lagi pong nasa puso nilang saliksikin, siyasatin, suriin yung katotohanan ng maigi. They were not blindly religious. Hindi po bulag na mananampalataya o bastang naniniwala lang. Sila po ay nag-iimbestiga. Isinisiyasat nila, sinusuri nila. And makikilala natin sila, ang Berean, they received the word readily. Ibig sabihin, pagka may salita ng Diyos, handa ang puso nila at pakikinig at ang buhay nila para ito'y tanggapin. They were not hostile, hindi sila malulupit o prideful o mapagmataas pagdating sa salita ng Diyos. They were not emotionally reactive. Kasi maganda po ang response ng kanilang emosyon pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pagka sa salita ng Diyos, natanggap nila na meron silang kasalanan na dapat nang itigil at ihinto. Sila po ay maganda ang pagtugon dito, mataba ang puso. They had a teachable hearts. Ang Berean, meron silang pusong handang matuto, mapagkumbaba. Ano po? At ano pang katangian nila kung bakit ang programa natin ay Berean Live Today? Because they examine the scriptures daily. Yan ang pinakamabigat kung bakit sila tinawag na noble person, noble man. This is the greatest mark of Berean na dapat taglayin din ng bawat Kristiyano sa ngayon. They did not simply say, Paul is an apostle, so we believe automatically. Hindi yung, apostol kasi ito si Pablo, kaya dapat lang natin pakinggan at paniwalaan. Hindi lang po ganun, kundi siniyasat nila ang salita ng Diyos. Kung yung pangangaral ba ay talagang nasusulat sa salita ng Diyos. They tested the doctrine. Sinusubukan nila, sinisiyasat nila. Yan ang mga attitude na meron ang Berean, kaya hindi sila mabilis maloko at malinlang at tumibay sila sa pananampalataya sa Panginoon. They compared preaching with God's Word. So kung ano man ang mga pinagsasasabi o pinangangaral ng isang mangangaral, kinukumpara nila ito sa written Word of God. Ito ba'y nababatay? Yan ba talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos? Kaya po ang mga Bereans became the model of
biblical discernment. So, napakahalaga na meron tayong absolute truth na katotohanan na tinatanggap at pinapaniwalaan. At wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Because God is truth, His word also is truth. At sabi ng John 17:17, sanctify them by your word. Thy word is truth. Kung nais natin ang buhay na sanctificado, separated, or banal o makatwiran, katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan natin ng katotohanan ng salita ng Diyos. The Word of God is truth. Ano po? At doon natin mas makikilala ang buhay na salita, ang Panginoong Kristo Jesus, na minsan pa nagkatawang tao, punong-puno, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya kung nais mo mabuhay sa biyaya, kinakailangan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at mapalad tayo na isulat na ito. Ano ba yung kanilang sinasaliksik sa salita ng Diyos? Nung panahon po nila, talagang binabalikan nila, nasusulat ba ito sa aklat ni Moises, ng awit, ng Isayas, mga propesya ba ito patungkol sa Mesyas? Ano ang naging resulta sa kanila? Acts 17 verse 12 says, therefore many of them believe. Bakit? Nagsiyasat sila, nagsuri sila sa banal na salita ng Diyos. Because they sincerely search the scriptures. Tunay sa puso nila na sila po ay nag-imbestiga, nagsiyasat ng salita ng Diyos. Kaya marami sa kanila ang sumampalataya, naligtas. Marami din sa Grego ang na-convert o naligtas dahil seryoso sila. They examine the truth seriously that led to faith biblically. Yung kanila pong pagsisiyasat ng katotohanan ng seryoso ay nagdala sa tamang pananampalataya. Na ang tamang pananampalataya manggagaling sa salita ng Diyos. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And you can able to please God through that faith. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please God. And that kind of faith from the truth of the word of God will lead you to a right religion or expression of faith or behavior of your daily life. Yung daily living mo nababago. That is religion in the Word of God. Triskea in James chapter 1. So may kinalaman na may tama kang pananampalataya mula sa salita ng Diyos upang magtamo ka ng tamang relihiyon o tamang pagsamba, tamang pamumuhay, tamang pagpapahayag ng iyong pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Nadadaling ka sa tamang kalipunan, simbahan, grupo, o iglesia o eklesiya kung saan magiging pamilyang tahanan mo para lumago sa pananampalataya sa Panginoon. So bakit mahalaga sila ngayon? So makikita natin, scripture above tradition ang kanilang pinangahawakan. Mas mataas ang salita ng Diyos na katotohanan kaysa sa tradisyon o nakasanayan o salit-saling sabi na minsan kinamulatan o kinagisnan lamang ng tao. Mas mataas ang importansya at talaga at pinaniniwalaan nila ang banal na kasulatan. Pangalawa, scripture above personalities. Hindi ko mo pastor nagsasalita o pare o mangangaral o ministro nagsasalita. Paniniwalaan na kaagad. Mas mataas pa rin sa kanila ang salita ng Diyos kaysa sa mga taong mangangaral, manunulat o mga nanghihikayat sa kanila. Pangatlo, scripture above emotions. Mas mataas pa rin ang salita ng Diyos na katotohanan kaysa sa damdamin nila. Kung sa kanilang damdamin nasaktan sila, ang mananaig pa rin sa kanila ang salita ng Diyos. Kung sa kanilang damdamin nabigatan sila dahil pinatitigil ng Panginoon sa maling gawain o may ipinagagawa sa kanilang mabuting gawain, so mas mataas at sinusunod nila ang salita ng Diyos. And pang-apat, scripture above popular opinion. So, kung ano ang mga pinagsasabi, laganap na ngayon, di ba? Sa mga kabataan, sa mga mag-asawa, sa mga single ladies and single men out there. So, may mga popular o sikat na mga paniniwala o opinion. Halimbawa, hindi naman mahalaga magsimba. Popular yan, uso yan. Hindi na mahalaga ang kasal ngayon. Ang salita naman ng Diyos, sinulat lang naman ng tao. Mga popular na opinion na minsan nahihikayat ang maraming tao na hindi nagsasaliksik ng katotohanan, pero
ang mga Berean, kagaya natin, Scripture most above popular opinion. Ang popular opinion, bagamat laganap yan, ay hindi po makakapagligtas sa atin, hindi makakapagpabago sa atin, at hindi yan ang magiging dahilan para tayo pagpalain. Walang iba sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang malaman mo katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. And in 2 Timothy chapter 3 verse 15, at nalalaman ninyo ang banal na kasulatan na makapagpapadunong, makapagpapatalino sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya po, welcome po kayo sa ating parating na Berean live program, Berean Room. Supportahan po ninyo at manood lamang kayo or pwede nyong i-share para po marami maaabot na tao ng katotohanan ng salita ng Diyos, katotohanan magpapalaya, katotohanan pinagmumulan ng kaligtasan, na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa kalangitan kundi sa pamamagitan ni Kristo na siyang katotohanan. Kaya kung may kinalaman, kung may pag-ibig tayo at may nais tayong makakilala sa katotohanan, ito pong programa na ito ay makakatulong sa inyo at makakatulong rin kayo kung inyo po itong isi-share, kung inyo po itong ipopromote din sa inyong mga Facebook, at kung inyo rin pong nais pang matuto lumago sa katotohanan, manood lamang po kayo at dumalo sa ating mga live program. Sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Hensumay Baptistimen, at sa isa ko pong profile, I am Pastor Ken P. Condino, my personal profile. So this profile, Hensumay, was used at ginagamit po ito noon pa man sa apologetics, doctrinal discussions, interreligious faith and dialogues, and other comparative studies. Ngayon naman, nasa Berean Room, live programs po tayo. Kung nais nyo matuto, magtanong lamang kayo, huwag mahihiya. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kasagutan. Ang hikayat ng Panginoon sa atin sa Isaias 1, halik kayo, lumapit kayo sa akin, magliwanagan tayo ang mga katwiranan tayo. At ang maganda, pag nakipagkatwiranan tayo sa Diyos, sa katotohanan, gaano mang kapula ang inyong kasalanan ay magiging maputi, gaya ng balahibo ng bagong paligong tupa. O gaano mang mapula ito, magiging maputi, gaya ng puti ng nyebe. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos, sa patuloy natin pagsasaliksik araw-araw, hindi lamang po tayo tumitibay sa pananampalataya, nalilinis din ang ating buhay. Kaya sabi po ni David sa Psalms 119, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ibig sabihin, ang Biblia, salita ng Diyos, na ating itinatago sa ating puso, ang maglalayo sa atin sa pamumuhay sa kasalanan. At dahil tayo namumuhay na sa kabanalan, nalayo sa pamumuhay sa kasalanan, huwag kang magtakan na pagpalain ka ng Diyos, pagtibayin ka ng Diyos, at pagtatagumpayin ka. Sa muli, ako po ang inyong kaibigan, at welcome po kayo sa Berean.room live programs. Ito po ay lagi na pong e-ere, ito po ay opisyal na anunsyo at panghihikayat po sa inyo. At anyayahan nyo rin, i-share nyo lang kada may live po tayo. Malaking tulong po yun sa taong nagsasaliksik ng katotohanan. At kung yung taong yun makakilala kay Kristo Jesus, tanggapin niya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, may kinalaman ka sa kanya pong pagkaligtas. At gagantimpalaan ka ng Diyos, palang araw, meron tayong crown of rejoicing, putong po ng kagalakan. At di lang yun, habang nabubuhay tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Sa muli, maraming salamat po. Ang salita ng Diyos na iiwan ko po sa inyo, John 5:39, Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi po ng Panginoong Kristo Jesus. Saliksikin ang mga banal na kasulatan, sapagkat sa mga yaon, malalaman mo ang buhay na walang hanggan, at ang mga yaon, ang banal na kasulatan, ang nagpapatotoo tungkol sa Kanya. God bless you po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa tanghaling ito. Formal pong naianunsyo ang bagong programa nyo through this platform ng Hensumay Baptistimen. Pagpalain nyo po ang maaabot ng programang ito. Maraming maliligtas, maraming maliliwanagan, maraming mababago ang buhay tungo sa kabanalan, at maging kasangkapan mo sa ikaliligtas na marami pang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you po. Salamat sa bawat isa.